What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi ka dapat magmadali na magkaroon kayo ng label ng babae. So, these are year-end special. Okay, this is exactly December 31 ko to nire-record at i-release. So, medyo mahaba-haba tong video na to, ang episode na to. So this is a very special day kasi again, this is the last day of the year and I'm very thankful na andito kayo sa channel ko, pinapanood nyo pa rin ako. And for those people na matagal nang nakasubscribe sa channel ko, I appreciate you for trusting me and for staying dito sa channel ko. And sa mga bago sa channel to, sa mga bago nanonood ng video na to, I'm Joms and I'm uploading videos about dating and relationship, mainly about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So if you want to have a feminine woman, yung loyal, loving, submissive, supportive, then you might want to improve your masculinity. And sakto, andun din ako sa journey na yon to be the best masculine version of myself. So, ang mga sinishare ko sa inyo dito is kung ano rin yung mga natututunan ko based on my experiences and mga knowledge na nakukuha ko as my life goes by. So, kung interesado ka doon, subscribe to my channel para sabayin tayong ma-achieve yung best masculine version natin when it comes to dating and relationship. Dahil araw-araw or almost weekly, daily akong nag-uploads ng videos dito. So, balik tayo dito sa topic ng video na to. So, hindi ka dapat magmadali na magkaroon kayo ng label ng babae. Okay? As a man who is building his own self-sustainable world, you need to protect your emotional well-being and your long-term goals. So, alam ko, kung matagal ka na dito sa channel na to, is alam mo na yung self-sustainable world na tinatawag ko. So, sa mga bago sa video na to, ang self-sustainable world ay, ibig sabihin, meron kang mundo na kaya mong i-sustain yung sarili mong buhay. Ibig sabihin, kaya mong maging mag-isa, kaya mong maging independent, kaya mong maging masaya, kaya mong maging fulfilled ng hindi umaasa sa ibang tao. Okay? Nang hindi umaasa sa external validation ng mga tao. Okay? Yun ang meaning ng pagkakaroon ng self-sustainable world o pagiging hari sa sarili mong mundo, hari sa sarili mong kingdom. So yun yung usual na sinasuggest ko sa mga lalaki na magkaroon kayo ng sarili nyong mundo o magkaroon kayo ng sarili nyong self-sustainable world. So kapag meron kang self-sustainable world, it's really important to protect your own emotional well-being and your long-term goals, long-term goals or yung purpose mo. So it's very important to protect that one. Kaya pagdating sa pagbuo ng relationship sa mga babae, you need to prioritize strict qualification over immediate and impulsive commitments. Okay? Isa sa pinakamaling ginagawa ng mga lalaki ngayon, sila pa yung kating-kate na mag-commit sa kanila yung babae. Sila pa yung kating-kate na sagutin sila ng babae na mag-commit sa isang exclusive relationship. Pilit nilang pinapasagot yung babae, sobra-sobra kung magbigay para lang magkaroon sila ng label. So hanggang sa wala nang matira sa kanila physically, mentally, emotionally, kumbaga nade-drain na sila ng babae. At ang root cause nito ay yung pagkakaroon ng tinatawag nating scarcity mentality. So, scarcity mentality, iniisip nila na baka wala na silang ibang option. Baka hindi na sila makakita ng kasing ganda o kasing sexy ng babae. Basically, nangyayari ito sa mga lalaking walang self-sustainable world. Yung hindi kaya nilang mabuhay ng mag-isa, hindi nila kayang maging independent. Okay, hindi nila kayang mag-lead, i-lead yung sarili nila o magkaroon ng sariling kingdom. Okay? In which in reality, ang daming paraan para makagawa ka ng opportunities na makakilala ka ng mga babae. Okay? Kaya ang nangyayari, sila pa ngayon yung naghahabol sa babae. So kapag meron kang scarcity mentality, ikaw pa yung mararamdaman mo na ikaw yung feeling mo ikaw lagi yung naghahabol sa babae. Okay? At kapag pilit mong hinahabol ang babae, mas hindi ka nila magugustuhan.
mas marerepel mo sila. Ganto kasi yon. You need to remember that men are the gatekeeper of commitment. Okay, tayo ang gatekeeper ng commitment and women are the gatekeepers of intimacy. Okay? Not the other way around. Kasi akala natin, women are the gatekeeper of commitment kasi sila nga yung sumasagot, ganyan. Pero hindi. In the sexual marketplace o sa dating economics na tinatawag, men are the gatekeepers of commitment and women are the gatekeepers of intimacy. So, men trade their resources and assets for intimacy. Okay? Tinitrade nila yung resources, yung assets nila for sex, affection, and pleasure. While women trade intimacy for commitment and security. So, tinitrade nila yung intimacy para makakuha sila ng long-term provisions and safety. That's how we trade inside the sexual marketplace. So, ang tawag ko rin doon is dating economics. Ayan. So, para patunayan to, wala ka naman naririnig na lalaki na nagtatampo dahil sex lang ang habol sa kanya ng babae. Meron ka bang narinig na ganun? Wala naman, di ba? And also, wala ka din naman naririnig na babae na nagtatampo dahil binibili ng lalaki lahat ng gusto niya. Wala. Because again, men trade resources and assets for intimacy. Men trade intimacy for commitment and security. That's how we trade inside the sexual marketplace. So, kadalasan ang naririnig na problema ng lalaki, ang naririnig nating problema ng lalaki sa relationship ay lack of sex and intimacy at sa babae naman lack of safety and provision. Kaya nawawala yung relationship, kaya hindi nag-work yung relationship. Kapag dating sa lalaki, pag lack of sex and intimacy, pag sa babae naman, if ang lalaki hindi nakapag-provide ng safety and provision. So, we trade different things inside the sexual marketplace. And you need to accept, okay? You need to accept na transactional lahat ng relationships. Kaya walang value ang word na love dito. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na bigyan mo ko ng sex, love naman kita. No. You need to show your love through actions, not words, para magkaroon to ng value inside the sexual marketplace. So bilang lalaki, mabibigyan mo ng halaga yung love na sinasabi mo by providing resources and security. Sa babae naman, they give value to love by being intimate and giving affection. So that's how you give value sa love. So hindi mo pwedeng sabihin na tayo na lang, love naman kita. So you need to show it through your actions. Kumbaga meron talaga, transactional talaga ang relationship. That's why sinasabi ko sa inyo na transactional lahat ng relationships. So the best way is to find a relationship that is mutual. Mutual, ibig sabihin, both parties benefit, parehong may give and receive. Okay, ibig sabihin, merong reciprocation, and both feel respected and supported. So, kung titingnan mo, pagdating sa sexual marketplace, mas may value ang pagbibigay ng safety and provision. Okay? Kasi sa panahon ngayon, hindi mo mabibigay ang safety and provision kung hindi ka abundant ng time, energy, and money. It costs you time, energy, and money to provide safety and provision. May halaga. So kung ikaw ang gatekeeper ng commitment, ikaw ang gatekeeper ng long-term provision and security, bakit ka magmamadali na mag-commit sa isang babae? Okay? Ganun mo na lang ba kadaling ibibigay yung mga resources at assets mo na pinaghihirapan mo? Again, hindi renewable ang time, hindi magic ang energy, at hindi rin bigla-bigla ka na lang nagkakaroon ng pera. As a man, pinaghihirapan natin yung mga bagay na yan. And yung mga bagay na yan, ang tawag natin dyan ay valuable resources. Kasi itong mga resources na to, yung time, energy, and money mo is pwede mong magamit in order for you to build the lifestyle you want, to provide for yourself and for your family. So bakit mo ibibigay yan sa babaeng
Yung sa babae, agad-agad. Sa babaeng hindi pinapakita na gusto niyang i-multiply yung buhay mo for the better. So, bakit mo sasayangin sa babaeng uubusin ka lang niya? You hear me? So, take note. Take note that the feminine energy is very consumptive. Ibig sabihin, gusto lang nila mag-consume. Okay? They consume. They receive. Okay? The masculine is the giver, the provider. The feminine is the receiver, the consumer. Okay? So, one wrong woman can destroy your kingdom. Kayang-kaya kang ubusin at tuyuin ng maling babae. That's why, bakit kayo bigay ng bigay, provide kayo ng provide sa babaeng hindi kayang mag-reciprocate. Again, we are looking for a mutual relationship. Hindi yung one-sided lang. Kasi kung one-sided lang, mauubos at mauubos ka. Matutuyo at matutuyo ka. So, Joms, ano ba dapat yung gawin ko? Okay? Ano ba dapat yung tama kong gawin? So, meron akong ituturo sa yung strategy. Okay? I want you to listen here closely. Kung meron kayong notebook, mag-notes kayo. So, ang tawag ko dito is higher slow. Isa pa. Ang tawag ko dito ay higher slow and fire fast strategy. Again, hire slow, fire fast strategy. Isipin mo, ikaw ang hiring manager ng sarili mong kumpanya. At ang strategy mo is to hire slow, fire fast, para makita kung sino yung pinaka-best fit sa mundo mo, sa self-sustainable world mo. So, instead na ikaw yung nag-a-apply para maging boyfriend ng babae, siya yung pag-a-applyin mo sa mundo mo, sa buhay mo. Siya yung papapasukin mo sa mundo mo, so dapat i-qualify mo siya. Okay? Dahil, hahanapin mo lang yung babaeng willing mag-multiply. Okay? Willing i-multiply positively yung lifestyle mo ngayon. Kasi again, you build, it costs you so much time, energy, and money to build the lifestyle you want. So, syempre, kung magpapapasok ka ng tao sa mundo mo, kailangan natin i-make sure na fit siya and align siya sa mundo mo, na tipong i-multiply niya positively yung current state ng mundo mo ngayon. Okay? Hindi tayo magpapapasok ng babaeng sisirain yung peace of mind, sisirain yung mga pinaghirapan natin. Okay? So, sa bawat So, Joms, paano ko ba ito magagawa? Baka tinatanong nyo. Paano ko ba ito magagawa? How can I make sure na makakita ako ng babae na hindi yung consume lang ng consume at uubusin ako? So, unang-una, you should resist your impulse to emotionally invest in a woman who do not demonstrate that she can positively multiply your life. Okay? Sa bawat babaeng papasok sa mundo mo, you need to qualify her beyond sex and her looks. So, hindi porket sinuko na niya yung bataan sa'yo, okay, nagpabembang na siya sa'yo, ibibigay mo na din lahat. Because beware, women are natural seducers. Alam nila kung paano i-weaponize yung sex. Kasi alam nila, yun yung gusto natin. So, kayang-kaya nilang i-weaponize yan against you para mapag-commit ka early sa kanila, para maitago yung flaws nila. So, isi-seduce ka nila upfront, maging sexual sila sa'yo, ibibigay nila yung gusto mo, dahil on the inside is meron silang mga tinatagong red flags. Okay? Para ma-compromise yung red flags nila. Okay? That's why it is very important na may complete control ka sa sexual urges mo at sa emotional needs mo. Dahil kung wala, you will be misled into committing too early. And sobrang delikado if nag-commit ka ng masyadong maaga. Again, kapag nag-commit ka ng masyadong maaga at hindi pala siya aligned o fit sa mundo mo, na naapektuhan niya negatively yung mundo mo, then nagsayang ka ng time, energy, and money mo. Okay, those resources are very important for a man. So, the moment na may nakita kang red flags sa babae,
toxic traits or mga non-negotiables mo, you need to fire fast by immediately withdrawing your investments sa babae. For example, dinisrespect ka niya o meron siyang signs na hindi niya kayang i-regulate yung sarili niyang emotions. AKA yung baliw-baliw na babae, yung mga kurung-kurung na babae. Pag ganun, mamba out ka na agad. Do not ignore or rationalize these signs kasi ikaw mismo ang sisira sa buhay mo. So don't try na, ano naman siya, baka ganito lang, baka ganyan lang. The moment na makita mo yung mga red flags o meron kang mga non-negotiables na ginawa niya, then much better, mamba out ka na. Kaya it's really important, ilista mo kung ano yung mga red flags, ano yung mga non-negotiables mo when it comes sa babae, para pag nakita mo, mamba out ka na kaagad. Do not settle for less because you deserve what you tolerate and what you settled for. Do not ever settle for less. Alright? So, kaya huwag ka masisilaw sa ganda ng babae o sa sarap niya sumubo. Okay? Huwag ka masisilaw doon. So, date them beyond looks, be human-focused, not sex-focused. So, you need to date women with a hire slow, fire fast strategy. So, now, para maging effective tong strategy na to, it will depend kung gaano ka ka-abundant sa options mo or gaano ka-abundant yung options mo. The more na mas marami kang applicants or options, mas effective to. Unlike women na merong passive optionality, meaning madali lang sa kanila magkaroon ng options kahit tumayo lang sila sa gedli, men must work to create their own opportunities. Ibig sabihin, kailangan talaga natin maging proactive by improving our attractiveness and by showcasing ourselves inside the sexual marketplace. Kumbaga, i-improve mo yung kumpanya mo at magkaroon ka ng job postings. The more we take risk and create space to initiate interactions, the more na mas magkakaroon tayo ng maraming options or applicants. At kapag marami ka ng options or applicants, it allows you to be patient, hire slow, and it gives you the power to tell a low-quality woman, yung hindi aligned or fit sa mundo mo, na hindi kayo mag-work. Fire fast. In this way, it ensures you will never have to choose between being alone and being respected. So, if you want to know more dun sa strategy na tinatawag kong hire slow, fire fast, then you might want yung munting regalo kong ginawa sa inyo for the end of the year. Kumbaga, year-end bundle natin. Ang tawag ko dito is a mega bundle sale in which dito makukuha mo na lahat ng dating and masculinity programs ko that help over 1,219 men this 2025. So, ito mga programs na to is yung mga programs na nagpa-transform sa mga lalaki from a torpe, insecure, nice guys into confident, masculine, gentlemen. So, kung ikaw gusto mo nang mag-transform into a new person this 2026, gusto mo na maging mas confident, mas masculine, at magkaroon ng loyal, loving, feminine na girlfriend, then you might want to check yung bundle na ginawa ko sa inyo. Lahat ng programs ko nandyan na, meron pang kasamang community and one-on-one call sa akin as freebies. So, makikita nyo yung details nasa link sa description box. Link mo na lang or nasa pinned comments. Pwede rin kayong pumunta doon sa link sa bio ko kasi nandun lang yon. So, sobrang mura na yan, yung bundle na yan. So, take advantage of that offer. And if you want to watch more videos sa channel ko, meron ako ditong video. Ito, si YouTube mismo yung nagsuggest. Ibig sabihin, ginamit niya yung algorithm niya to know what video exactly yung makakatulong sa'yo based on your previous video watched. So, yun lang. Hopefully, you enjoyed this video. Like, comment, and subscribe. And I'll see you on the next one. Let's go, guys. Happy New Year. Let's go. 2026. Pow!